Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Lunes. Impeachment trial ni Vice President Sara, posibleng abutin ng 7 buwan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, naghahanap ng paraan ang Senado upang mapabilis ang proseso ng impeachment trial ng bise. Anya, posibleng umabot ang trial hanggang sa susunod na taon. Maaaring umabot ng 7 o 8 buwan ang impeachment dahil plano rin ng Senado na talakayin ng 2027 national budget at ang panukalang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng naganap na pamamaril sa Tacloban. Nahaharap si Vice President Sara sa misuse of confidential funds, bribery at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos. Pag-collapse ng excavation site sa Las Piñas, ikinasawi ng 2 worker. Para sa Boses na Katotohanan Magbabalita, Brian Kidzon. Namatay ang 2 construction worker matapos ang pagguho ng isang Maynilad Road excavation site sa isinasagawa sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas, gabi nitong Linggo. Na-retrieve ng mga rescuer ang labi ng 2 biktima kinaumagahan ngayong Lunes, habang nakaligtas naman ang 4 pang manggagawa. Kasalukuyang sinuspinde ng Maynilad ang excavation site at naagad na ipagtulungan sa mga otoridad para sa investigasyon upang alamin ang dahilan ng pagguho. Nagbubulgar, Brian Gidson. Bilang ng mga nasawi sa Venezuela earthquake, mahigit 1,500 na. Para sa Boses ng Katotohanan Magbabalita, Jenny Albason. Sa pagpapatuloy ng search and rescue operation sa Venezuela, matapos ang pagtama ng 7.2 at 7.5 magnitude earthquake, umabot na sa 1,500 ang bilang ng mga namatay. Ayon kay President Delcy Rodriguez, kumpiyansa pa rin silang makahanap pa ng mga survivors. Aniya, hindi titigil ang kanilang rescue efforts para sa isinasagawang recovery operations. Mahigit 2,000 rescue units naman mula sa 21 international organizations ang nasa Venezuela para makapagatid ng tulong sa bansa. Nagbubulgar, Jenny Albason. Klase sa isang paaralan sa Batangas suspendido matapos ang shooting threat. Para sa Boses ng Katotohanan Magbabalita, Miguel Banaag. Nagsuspinde ng klase ang Batangas City Integrated High School ngayong Lunes dahil sa isang banta ng pamamaril. Ayon sa pamunuan ng paaralan, ang isinagawang suspensyon ay isang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga magulang at mga opisyal ng paaralan. Siniguro naman ng pamunuan na ipagpapatuloy ang klase sa oras na masiguro na ang kaligtasan ng mga estudyante. Nagpayo rin ang paaralan na ipagbigay alam agad sa mga otoridad kung sakali makatanggap man ng mga masaselang mensahe tulad ng pagbabanta. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa mahabang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Parang pinapahaba nila, ang dami na ng commercial, ang gulo ngayon sa Senado, so far na nakikita ko. So parang parang gumagawa lang talaga sila ng paraan para patagalin lalo yung impeachment. Sa mga ginagawa po kasi niya, what more pa po if ever na ma-prolong pa po yung sa impeachment, much better po na mas maikli po yung panahon kasi nandun naman na po yung mga evidence against sa kanya. Ano pa po yung hihintayin? At yan ang mga saloobin na nakalap sa araw na ito. Para sa Boss ng Katotohanan, ako si Kyle Sherin Bago, nagbubulgar. 4 na bigating kapamilya stars nagsama-sama sa Primetime Bida Motorcade. Puno ng saya ang San Fernando, Pampanga na magsama-sama sina Coco Martin, Julia Montes, Catherine Bernardo at James Reid sa Primetime Bida Motorcade. Personal nilang inimbitahan ang mga kapamilya na suportahan ang kanilang mga bagong serye, ang Someone Someday ni Catherine Bernardo at James Reid at ang Sigabo na pinagbibidahan ni Coco Martin at Julia Montes. Mainit namang sinalubong ng mga tagahanga ang 4 na kapamilya stars na walang sawang kumaway at naipagbatian sa mga dumalong supporter sa motorcade. Zainab Harake at Dia magkasamang rumampa sa runway.
Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mary Rose Anterio. Isang espesyal na mommy and daughter moment ang ibinahagi ni Zainab Harake matapos silang magkasamang rumampa ng kanyang anak na si Bia. Sa isang social media post, inamin ng content creator na first time niyang makasama ang kanyang anak sa runway. Isang karanasang anyay, hindi niya malilimutan. Hindi rin nagpahuli ang kanyang asawang si Ray Parks Jr. na nag-iwan ng sweet na mensahe para kina Zainab at Bia sa comment section. Nagbubulgar, Mary Rose Santerio. Back-to-back bronze medal para sa Alas Pilipinas U18 Girls. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Miguel Banaag. Muling umakyat sa podium ang Alas Pilipinas Under-18 Girls matapos masungkit ang bronze medal sa 23rd Princess Cup. Tinalo ng batang national squad ng Indonesia sa matinding 5-set match mula 27 to 25, 27 to 29, 18 to 25, 25 to 22, at 15 to 11. Sa panalong ito, naitala ng Alas Pilipinas Under-18 Girls ang kanilang ikalawang sunod na bronze medal finish sa torneo. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Yung 7 buwan ba, Feli, para lang mapatunayan na ikaw ba ay nagkasala o hindi, is masyado ng mahaba yan. Pag Pasko ang pag-uusapan natin, napakadali lang talaga niyang 7 buwan. Mabilis, oo. Pero kung yung trial ang pinag-uusapan natin, medyo disagree ako doon. Kasi Bakit? napakaganda na yun eh. Kung talagang meron kayong mga ebidensya at nandyan na lahat yun, napakadali na yun masagot, di ba? At madali na mabigyan ng solusyon kung ano ba dapat ang ibigay na parusa or kung meron man Pero kung wala, dapat ibigay natin sa kanya yung pagkakataon na magsilbi sa bayan. Tama. Diba? Kasi hindi nagagawa ng BP yung mga dapat niyang gawin eh. O, may para bang nagkaroon na ng trust issue ang sambayanan Oo. o sa mga nakaupo. Diba? Kasi kung titingnan mo, lahat naman sila, pag sinabihan na ganito, i-deny o talagang hindi naman talaga. Pero papaano mo yun sa ganong katagal, ganong kahaba? Oo. Ang Nakakainip. daming gastos nun. Hindi, yung titingnan mo lang yung panahon, pero yung gastos na every time na meron silang hearing, imposibleng walang nagagamit sa kaban ng bayan. Which is dapat sa mga tao natin ginagamit yon, di ba? Exactly. Katulad yan, tag-ulan na. So, kung sa loob ng 7 buwan, o di ano na yan, lagpas-lagpas na. Sigurado. Next year na yan. Sigurado, ayan na naman, lalabas na naman yung tungkol doon sa flood control, di ba? Kasi Kaya- uulan na eh. Makikita mo na naman kung asan yung mga baha ngayon, di ba? So yun. Ikaw ngayon, anong gagawin mo? Tag-ulan na. Aba, Anong syempre, nangyari ang sa paghahanda weekend? yung mga alulod ba? Kailangan habang umaaraw-araw pa, kiyatin na. Tingnan kung may Ayusin na. mga barabaradong Oo. diba? Correct. Yan mga una nating titingnan, di ba? Bukod dun sa baha. Tama. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.